Hello! Hi! Sabal, Kair sa mga DH sa Kuwait. Bakit naman DH lang? Marami pang ibang Pilipino dyan. Buenos dias naman sa mga Pinoy teachers dyan sa Spain. At good morning sa lahat ng mga kamisis at kapatid natin dito sa studio at sa ang mampanig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, chismisan at kulitan? For today's kwentuhan. Nabuli noon, sikat na ngayon. Alamin ang kanilang kwento sa Ansabe. Isa sa mga nagbabash po sa akin o yung mga nagbubuli po sa akin nung high school po ako, isa na po siya sa mga empleyado ko na po ngayon. Ay, kita mo? Studio audience, pasisiyahin sa Surprise! Ang sikreto sa malinamnam na adobo sa gata, i-reveal sa Ihain na Yan. All these and more sa Face to Face with Ate Coring! Sa barangay, walang sikreto at sa showbiz chika, lagi siyang may resibo. Marites ang barangay, Laila Chikadora. Good morning, Ate Coring! Dahil maulan ngayon, dapat nakikinig-kinig rin tayo sa radyo, nood-nood rin, di ba, sa mga FB Live nila. Okay, At why? Because guess mo, Besh, is about a radio announcer. Okay. Nanawaw mali. Ano yan? Ito nga kasing si lalaking radio announcer na mahilig sa chicks. Tuwing commercial break, namiminta na, tumitingin do sa bintana ng booth, di ba? Tapos, tinitingnan niya lahat ng nag-aabang sa labi. May nakita siyang sexy, makinis, maputi, mahaba ang buhok. Wow! Sabi talaga niya, I like! Sabi ko, parang bading. Hindi, babae yan. Ganun. Pagharap, ayun nga, vaklush. Ayun! Di sabi niya, I like spaghetti, chicken. Bakit gano'n? Nakatalikod kasi. Okay, bukod sa trending topics, updated siya sa trending dance, ang poging tambay ng barangay Ryle Santiago. Rinig mo aking pangalan sa sosyalan o sa slums. Bakit sa gera ng iba focus sa aking funds. Rinig mo aking pangalan. Gumagano Tungkol baka sa po kasi. basura? Opo. Ah, Yun po, ganun ba yun? interpretative dance po kasi yun eh. Oh. So parang umiiwas ako sa mga basura, tapos lumulusong po sa bahak. Ganun po yun. At nakakaamoy ng basura, gano'n. Nakakaamoy. Kaya nakatakip po yung ilong ko, Ate Cory. Ikaw lang gumawa niyang dance Hindi na po, yan. trending po kasi siya. Ah, trending Yes na po. yun. Brazilian. Hindi ko naman alam, trending pala. So, kailangan natin pag-aralan yan, Laila. Yes. Madali lang yan, Ate Cory. Kailangan matuto tayo bago bumaba ang baha. Ate Habang Cory! trending pa siya. Ano ba? Kulang ang bayad nyo sa akin dito, no? Tsaka na yung ganyan. Si Pera Godmother naman napahinto ang paglipad dahil sa boses ng isang masipag na barker na deserve na mabiyaan ng 5K for you. Saan ka pupunta, te? Sa Taguig po, ma'am. Ganda-ganda mo naman, fresh na fresh, putok na putok ang blush. May jowa ka. Meron na po. 6 years. Eh, parang in love na in love ka. Hello, Jenny. I love you. I love you. Nay! Anong ulam? Isda. Ano pa? Si Charon. Ganda-ganda naman ang pilig mata ni nanay, oh. Pa, makikikain muna ako dito. Bawat araw, naglalakad at nagbabarker si Tatay Barok para may maiuwi sa kanyang pamilya. Hello, Kuya Barok! Ay, ako po ang iyong Pera Godmother. Naku, masyado pong maulan. Saan po ba kayo galing? Didiskarte ko sa baba. Oo nga. Nagbabarker po ako ron. Nagbabarkers. Ilan po ba ang anak ninyo? 4, 3 na lang sila. Na-dengue yung isa. Bago naging barker, truck driver si Tatay Barok pero isang aksidente ang tuluyang nagpabago sa kanyang buhay. Ano po nangyari? Kwento nyo. Ako yung driver. Pumutok yung hose ng copper tube ng preno. Hindi na kaya. Marami na akong naligtasan na taong hindi masasagasaan. Yung pinakahuli, yung anak kong panganay. Pero kayo yung napuruhan ng Oo. weekend. So nung araw po ng aksidente at kayo po ay naputulan ng paa, ano po ang naramdaman nyo, Kuya Barok? Wala. Kasi
nakita ko yung buong pangyayari. Wala akong na-aksidenteng iba, kundi sarili ko lang. Okay lang kasi kung meron pa akong na-aksidenteng iba, di kawawa lalo. So meron po bang epekto ito sa inyong anak? Meron malaki. Kasi nag-aaral sila yung padre di pamilya siyempre, naparalisa, wala na. Ano ang nasa isip mo nung mga panahon na yun? Siyempre hindi matatanggap sa una, wala nang magagawa, putol na eh. Saka okay lang kasi hindi ko nasagasaan yung anak ko. Ang masakit kung yung sarili mong anak ba, mahirap. Hindi man siya nakabalik sa dating trabaho, pero hindi rin siya tumigil sa paghahanap buhay para sa kanyang pamilya kahit mahirap ang bawat hakbang. Sa iyong mabuting puso, kaya naman alam na alam ng iyong Pera Godmother na deserving kang maipakilala kay ate ko rin. Kaya naman, ready ka na ba sa akin sumama sa studio? Why not? Why not? Let's go, Kuya Marok! Pera Godmother, yoo-hoo! Where are you? Ate ko rin! Ito na napakaganda mong Pera Godmother. Kuya Marok, halika dito. Ayan, kasama ko Hi, si Kuya Barok. Barok, ang ating barker. Sige, Kuya Barok, go. Kaya mo yan. Isang tumbling na lang. Kailan pa ho kayo naputulan ng binti? February 21, 2019 po. 2019. Okay. Anong nangyari? Truck error po, pumutok po yung preno. Pumutok Loose brake. yung preno. Opo. Oh. Tapos? Okay naman yung mindset ko. Ang problema, sabi ko sa mga pahinante, walang tatalon. Oh. Tama po yung talon ng 3. 4 po sila eh. Tama yung talon ng 3 sa kanan. Oh. Kulang pa po ng isa. Hindi ko alam na yung pinakahuling tatalon, anak ko. Ay, oh. Kaya po nung sasalpok na po sa kanan para maligtas ko yung sarili ko, bigla pong tumalon yung anak ko sa kaliwa. Oh. Aabutin na siya, hindi na po nagdalawang isip, binalik ko ulit sa kanan, inabot na po ako ng bumper. Ayun. Putol na. Ate ko rin. Oh, ganon. So parang isinalba mo yung anak mo. Opo. O na, okay naman siya. Opo. Oo, Ito siya, Ate nakaligtas Cory. naman. Opo. Okay, nandyan siya. Ay, nandito yung anak niya. Oh, palakpakan naman natin si tatay. Oh, araw-araw, Father's Day. Hindi ba? So, paano po yun? So, nakakapagtrabaho pa ba kayo ngayon? Ngayon po, dati naman po akong jeepney driver. Kaya ang ginawa ko po, kaysa hindi ako nagpatalo sa kung depresyon na, Ay, syempre. bumaba ako sa kalsada yun. Medyo Oh. natuwa ako kasi yung Ano? Sensitive siya. mga kapwa ko driver na aawa sila. Oh, yung kapwa mo driver, naawa sa'yo. Tapos, ba't kayo naiiyak? Akin na nga to, Kuya. Hindi ko alam na Oo. natutulungan ko sila. Yung bandang huli ako na tinutulungan nila. Oo. So ngayon, tumutulong naman sila sa'yo. Ay, sobra. Totoo ba? Ay, nakakatuwa naman. So maganda yung samahan ninyo doon sa inyong lugar. Opo. Talaga. So ngayon, anong klaseng tulong ang binibigay nila sa'yo? Po, pagka napupuno ko yung jeep nila, inaabutan po nila ako. Ganon. Babarker siya Okay. ngayon. Kahit magkano po ibigay, napakalaking tulong. Ganon ba? Opo. So, anong sabi ba? Pwede pa ba kayo mag-prosthetics? Hindi na. Pwede raw po pag gumating yung, pag gumaling po yung sugat ko. May sugat ka pa. Bakit may sugat ka pa rin? Kasi mataas po yung blood sugar ko, diabetes na po. So may maintenance ka naman. Opo. So anong punto ka pwede bigyan ng prosthetics? Kasi pwede kita bigyan ng libreng prosthetics. Makakalakad ka na ng diretso. Kailangan po gumaling muna yung sugat. Pagalingin mo yan, pagkatapos, bibigyan ka namin ng bagong prosthetics. Ano? Singilin mo kami, ha? Sisingilin mo kami. Pero sa ngayon, dahil nga ikaw ay nagtsatsaga, hindi ka nagpapatalo, no? Sa iyong naging kapansanan, Opo. malaki pa rin naman ang katawan mo, kayang-kaya mo pa yan. Ay, Diba? kaya po. Nothing possible. Oo nga, kasi... Very positive siya, no? Oo, very positive. At saka, palagay ko yung mga tipo niya, yung kahit ganyan, sumasayaw ka pa rin, ano? Opo. Oo, magaling pa rin siya sumayaw. Ate Cory, diba? magaling daw kumanta si Tatay Barok, sabi nung anak niya. Pa-experience! Pa-experience! Spirit mo.
Kinakabahan kay Ate Kuring. Maganda kasi sa Ate Kuring, di ba, kuya? Opo. Oh, sige. Welcome, di ba? Welcome to the Hotel California. Ay, wow naman si Ate Coring! Kaya mo yan. Go. Welcome to the Hotel California. Yan! Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Please the rooms of the Hotel California. Anytime you feel, you can find it here. Yan! Ayan! Bubuelo pala. Diba? Bueno lang yun eh. Kaya meron kang 5K for you! Para sa inyo. At Meron tayong maraming grocery, Ate Kuring, pero dahil pati second voice kinakanta niya, deserve niya ng second pair ng saklay! Parang bago-bago. Salamat pong marami. Opo, nako, ano yan? Mapapalitan na yan ng prosthetics pag magaling na yung diabetes mo, ha? Okay, maraming salamat. Pero Godmother, where to next? Ate Coring, tuloy-tuloy pa rin ang paglipad ng iyong Paragon Mother sa buong Metro Manila para maghanap ng mga deserving mabiyaya ng 5K for you. At mula sa kwento ng napakalaking sakripisyo ng isang ama, heto naman ang 2 taong dumanas ng diskriminasyon. Pero nasa tugatog naman ang tagumpay ngayon. Sila ang nabubuli noon pero hinahangaan na ngayon. Minsan silang nilait, Franklin Miano, have a goal to be rich and famous in a few years. sa kanilang dating kaanyuan at kakaibang kaisipan. Pero matapos ang pagtitiis at pagsisikap, huyo kayo ngayon. Ang dating tinatanaw pababa ngayon ay tinitingala. Sila ang nabuli noon, pero hinahangaan ngayon. Ayon sa pag-aaral, 17.5 million na estudyante ang nakakaranas ng pambubuli. Sa ating bansa, yung pinag-iinitan ka ba? Kung ano-anong tinatawag sa'yo ng mga pangalan, kinukutsa ka, minamaliit, at 65 to 75% ng mga estudyante ang nakakaranas ng verbal, physical at cyber bullying. Kaya hindi po ito biro. Kuminsan meron pang mga nagpapakamatay. Dahil po dyan, kasama natin ang dating nabully dahil wala siyang tatay at biktima pa ng body shaming. Pero ngayon, nagmomodelo ng kanyang produkto dahil sexy na si Nami. Good morning! Hello! Hi, Nami! Ayan. O ito naman, palagi siyang pinagtitripan dahil sa pagbebenta ng kung ano-ano sa eskwelahan. Uy, parang ako yan ah. Parang si Ryle yun ah. Oo nga po eh. Hindi ba? Pero ngayon, nagmamay-ari na ng isang marketing agency. Si Franklin. Hello, Franklin. At ito ang mga nabubuli noon pero matagumpay ngayon. Di ba? Aminado? Aminado? Yes po. Feel mo ang tagumpay Ate mo? Coring. Opo, malayo na po sa dati. Oo. At feel mo rin at nakakalimutan mo ba yung mga nambuli sa'yo noon? Ako po, di ko po nakakalimutan Ako hanggang din. ngayon. Hindi ko rin sila lahat nakakalimutan. Ikaw, nakakalimutan mo? Kapag nabully ka po kasi nandun na po yun eh. Parang Hindi ba? trauma na talaga siya. So Oh. paulit-ulit po yan nagre-rewind sa utak. Oo nga. So alamin po natin, anong klaseng pambubuli ba ang pinagdaanan ni na Franklin at Nami at paano sila nakabangon mula dyan at nakatingala na lang sa kanila ngayon ang mga nambuli sa kanila. Mamaya yan. Nabuli sila noon, itong si Franklin and Nami. Anong klaseng pambubuli ang nangyari, Nami? So sa akin po, since birth, kasi
abandoned po ako by my father eh. Japanese po yung father ko. Oh. Eh, that time kasi sulat-sulat pa lang, so hindi rin kami nahanap ng father ko. So, nung bata pa lang ako, sinasabihan nila ako na, naku, ampon ka lang, kasi ako lang po yung singkit sa amin. At the same time, andun din po yung, iniwan ka ng tatay mo kasi, ano kayo hindi kayo mahal. So, ganun po yung pambubuli na naranasan ko Saan nung bata yan? ako. Makapitbahay? Kaklase? Madami po as in, madami po talaga. Parang, ine-expect po nila na dahil nga po Japanese yung father ko, dapat mayaman na kami, ganon. Oo, So, yun po yung thinking. At the same time, recently lang po, nanganak ako, tumaba ng husto, andun yung iba't ibang body shame talaga. As in, nasasabihan ako na, anong nangyari sa'yo, nalosyang ka na kasi dati nagmamodel-model po ako ng mga damit. So, yun. Parang every time na lang sa stage ng buhay ko, nandun yung bullying. I don't know kung bakit siya parang nanonormalize na hindi naman talaga dapat. Oo nga, naku talaga. Paano kaya natin mapipigilan yan? Ikaw naman, Franklin, anong klase yung pambubuli dati? Nagbebenta po kasi ng maraming na mga kagamitan po nung nasa high school po ako dahil wala po akong malaking baon. So ako po yung dumidiskarte para po makapag-ipon po sa pangbaon ko po. Anong binibenta mo? Kung ano-ano po, meron po akong mga sapatos, mga libro, mga bag, mga cellphone, mga pang-basketball, kung ano-ano po, basta po kumita lang po ako ng pera. Hindi ka pinagbabawalan ng mga guro? Ay, hindi naman po. Actually, medyo nabubuli nga po ako dati dahil lahat po sila is iba po yung ginagawa ko kaysa sa kanila. Kasi sila po is malaki po yung baon nila, ako po unti lang. Tapos pag nagbebenta po ako is parang nawiwirdohan po sila sa akin. So lahat po sila sinasabi sa akin na parang iba yan, itigil nyo na yan. Pati nga po yung teacher ko po, dinuro nga po ako eh. Sinabi nga po sa akin na parang na itigil mo na yan, kaya ka bumabagsak sa school is dahil sa pagbebenta mo, itigil mo na yan. So dun, pati sumama din po yung mga kaklase ko po. At doon po yung pambubuli na lang. Talaga? Anong tinatawag sa'yo? Tindahan po ng lahat. Ayun po yung ano. Magandang title yan ng tindahan. Opo. Di ba? Tindahan ng lahat. Oy, talented Pinay ako ha. Magaling ako sa art. Kaya binibenta ko yung mga drawing ko sa seatmate ko. 20 centavos. Oy, malaking bagay na yun dati. Huwag kayong mga api ha. Okay. So, paano ka nakalagpas doon? Pagdating ko po ng senior high school po hanggang sa pag-college po, nag-try po ako ng iba't ibang negosyo. Meron po mga nag-fail, meron din po mga naging successful. Umabot po ako ng mga 12 na businesses po. Nagtayo po ako ng clothing line, nagtayo po ako ng restaurant, nag-coffee shop din po ako, nag-trip shop. Sobrang dami ko pong ternay po talaga ng mga negosyo para na mapatunayan sa kanila na kaya ko. At kaya kong maging successful kahit sinasabi nila na bobo ako. Kasi po lagi po ako bagsak po sa school eh. So lagi po nila binubuli na wala ka talagang mararating, itigil mo na yung pagbebenta na yan. So pagdating po nung after po ng senior high school po, doon ko po nakuha ko yung confirmation po na narating ko na yung gusto kong marating at pwede ko nang ipakita sa kanila na okay na po ako. Ayun. Natapos mo ba ang pag-aaral mo? Natapos ko po yung hanggang pong senior high school. Yung college ko po is di ko po siya tinapos hanggang second year college po ako noon. Ayun. Okay, at least natapos yung high school. Opo. O, di ba, kahit gapang. Di ba? So, ikaw, paano mo naman tiniis lahat yon at ano yung sinabi mo sa sarili mo para makalagpas ka sa panghuhusga o pambubuli? So, nung bata pa lang po ako, tumatak na talaga yung pambubuli sa akin. So, sabi ko, hahanapin ko talaga yung tatay ko pagtanda ko. So, I need money para makapunta sa Japan. Kaya lang po, yun nga, maaga akong nakapag-asawa. And yun, mahirap yung buhay. Pero na-inspire naman po ako nung nagkaroon na ako ng anak na mali pala na ganito lang yung buhay. So, mas inuna ko po yung pangarap ko sa pamilya ko bago hanapin yung father ko. And actually, nahanap ko si Papa, kaya lang patay na po. Namatay. So, nahanap ko po siya after 31 years. Nagkakita kami, halos face-to-face, pero litrato na lang po niya dun sa puntod. Opo, sa Japan. Oo. And ayun po, naging stepping stone ko po ang online selling. Kumbaga, masasabi ko naman pong naging pioneer doon kasi I started back in 2009.
ano lang po ako nun, isa po akong worker sa isang Chinese factory. Nagde-design po ako ng damit, tapos sinasabay ko po yung online selling. So 1 week po yun, nagtatrabaho po ako isang buong linggo, parang ganun po siya. Pag Sunday, nasa Divisoria po ako. Kumukuha ng orders, ganun. Hanggang sa naparol ko po yung puhunan ko na 5,000 pesos. And then, ngayon po, masasabi ko po na malayo-layo na kasi meron na po kaming sariling resort. Wow! And Naku, yung 5,000, dumami yung zero. Opo. Oo. At the same time po, naipapasyal ko na po yung mother ko sa ibang bansa, whole family, and stable naman po yung business namin, ng mga coffees po. Ano nga ba talaga ang sikreto ng success? Hindi lang basta success, yung inaapi ka. Pero kahit na inaapi ka, nagtagumpay ka pa rin. Yan, at saka yung mensahe nila sa mga umapi sa kanila dati. Huwag niyong kakaligtaan, magbabalik po kami. Okay, tuloy natin ang kwentuhan kasama ng mga nabully noon pero hinahangaan na ngayon. So, ang layo na ng nirating ninyo mula sa inyong pinagdaanan. Ikaw, Franklin, meron ka ng sarili mong marketing agency, tama ba? Opo, meron po ako. Wow! So, may mga tauhan ka na rin. Opo, marami po sila. Ay, marami po sila. Excuse me. O, di ba? Marami pa kayong na-e-empleyo. Opo. Tsaka ang babata nila, ha? Mahiya tayo. Ang babata pa nila. Ano ang secret, Nami? Sa akin po, yung consistency. Yung everyday nagsho-show up ka, whether ano man yung pakiramdam mo, feeling lost or what, ang importante, nandoon ka everyday. Kasi yung ginagawa natin everyday, at the end of the year, isa lang po yung tuldok. So maliit lang po yun. Pero yung maliit na yun, pag naiipon araw-araw, lumalaki po yun. Hanggang sa hindi natin namamalayan, andito na tayo dun sa gusto nating mangyari. Ayun. Okay. O, ikaw naman. Anong secret mo? Gawin po nilang, sa mga nabubuli po sa social media or sa mga kabataan na kagaya ko na nabubuli dati, gawin po nilang fuel or gawin nilang motivation na ipakita nila sa mga nandadown sa kanila na kaya nila. Kasi eventually, hindi naman po pinag-uusapan kung makukuha ba nila yung success na yun. Ang ano lang po dito is kung magiging consistent ka po para mapunta yung pinaka-goal na po na yun. So, Ayun. para po sa akin is gawin po nila yung pinaka-best nila para mapatunayan sa kanila na mali sila. Ayun. Wow, talaga, naging motivation. So, nagkaharap-harapan na ba kayo ng mga dating nangaapi sa inyo? Sabi Oo niyo, naman po. kilala niyo pa rin sila. Oo naman po. Oo. Oo naman po, pero good thing naman po, yung iba naman po nakapag-reflect. Oh. So, So, ngayon, empleyado mo na. sa akin po, hindi Hindi naman naman. po. Okay. Pero nasa ano pa rin po, parang masasabi ko pa rin pong nagkakakita-kita naman po. Ganon. And wala na pong bad blood, kumbaga. Kasi Okay. nasettle naman na po. At ikaw naman, Franklin? Isa sa mga nagbabash po sa akin o yung mga nagbubuli po sa akin nung high school po ako, isa na po siya sa mga empleyado ko na po ngayon. Ay, kita mo? Nagbibiro lang ako. Totoo pala. Ate ko rin, tapos dapat late lagi sahod. Late para makaganti ka. Loko lang. Okay, Laila, ang sabi. Si Merlin, pero hindi siya magician. Ngayon successful na po kayo. Ano po yung may papayo sa mga batang nabuli? Sa Para mga naubos ang batang boses. nabuli o nabubuli na yon, ano ang iyong payo? Ang payo ko po sa mga batang nambubuli, hindi nyo po maiiwasan na hindi po kayo mabuli. Kasi kung meron po kayong ginagawa, nakakaiba, na para maging successful kayo sa buhay, mababash at mabubuli po talaga kayo. Kasi hindi po normal yung ginagawa nyo. Kung normal yung ginagawa nyo, meron kayong ginagawang mali. Kailangan nyo maging unique sa ibang mga tao at okay lang mabash ka, at least magamit mo yun as a fuel para maging successful ka in the future. Ayun, okay. O, malinaw, Ikaw naman, Ryle. Ate ko rin, nako, sobrang common po talaga ng bullying. Ito sabi ni Mon Light. Naranasan ko din na mabully nung high school. Nilalait at walang kaibigan. Pero masasabi kong hindi pala kailangan ng approval ng iba para maging confident. Ang pinakamahalagang taong dapat maniwala sa'yo ay ang sarili mo. Oh, Agree po diba? ako doon. Isa pa po, sabi ni Riza Ibanez, masakit ang mabully dahil naranasan ko na ito noon.
Ngayon, natutunan kong hindi kailangan magbago para lang tanggapin ng ibang tao. Tama po yung sinabi, unique. Ayun. Okay, so, meron ka bang gustong sabihin sa lahat ng mga nang bully sa'yo noon? Ayan ang iyong plataforma. ang aking message na sa mga ng bully ko is maraming pasasalamat sa inyo dahil binigyan niyo ako ng superpowers na hindi ko makukuha sa ibang mga tao. Kundi yung hindi niyo paniniwala sa akin. Dahil doon, ito na ako ngayon. Ayan! O, diba? Ganda. Nami, ikaw. Sa akin naman po, sa lahat ng bully, sana po mag-reflect kayo. Kasi hindi po lahat ng tao kagaya namin. Nakaya po naming harapin lahat. So, kung nabubuli naman kayo, seek help kung hindi nyo po kaya. Kasi lahat po pwede namang madaan sa usapan na maayos. So, pag bully ka, stop mo na. Hindi yan normal. Hindi natin dapat yan ginagawa araw-araw. Isipin mo na lang yung kapamilya mo. What if sila naman yung mabully, di ba? So, reflect din po tayo. Ayan, thank you so much, Nami and Franklin. Kayo ay mga buhay na inspirasyon sa napakarami. Kasi yung bullying ngayon talagang talamak, ano? Ayon sa kasabihan, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo. Kaya sa mga nakakaranas ng bullying, ang pinakamaganda, ibully nyo rin sila. Loko lang. Loko lang. Ang pinakamaganda ng sagot ay hindi pagganti, kundi ang pagbangon at lagpasan nyo silang lahat. Maraming salamat! Thank you po. Next na, studio audience pasisiyahin natin sa naghihintay sa kanilang sure prize. Adobo with a twist, gawa ng ating baby chef na si Miggy sa Ihain na Yan. O dahil mahal ko kayo mga kamisis ko, ay magpapaulang tayo ng kaswertehan dito sa studio at lahat kayo may pa-sure prize! Sa inyong mga silya may mga nakadikit na papel sa ilalim, pero wait lang, huwag mo nang kukunin. Maghintay ng go signal. Handa na ba kayo? Okay, in 3, 2, 1, go! Ayan! Tingnan nyo na! Meron ba, ate? Ayan na! O, sino ang nakabunot dito ng ang swerte mo? Pakitayo lang po. Ang swerte mo, ayan. Nakakuha kayo ng grocery items! Yay! Ate, upo ka. Ating naka-red, may red. Upo ka. Mamaya ka pa. Excited. Okay. Sino naman ang nakakuha ng ang swerte mo? Ayan. Congratulations po sa inyo. Meron kayong 5 kilos na bigas para sa inyo. Sino nakabunot ng ang super swerte mo? Ayan, maligaya sila. O, eto ang premyo nyo. Mas babango pa kayo dahil meron kayong pabango. Yay! Eto na. Yung mga hindi pa natatawag na, apaka-swerte mo. Tumayo na po, apaka-swerte mo. Meron kayong tig-isang blender. Yay! Parang di naman kayo masaya. O hindi ba? Grabe, nakaka-happy talaga dito sa studio natin, mga kamisis, di ba? May natutunan na kayo, may regalo pa kayo. Next na, adobo with a twist. Ipapatikim ng batang chef sa Ihain na Yan. May kani-kanya tayo ng bersyon ng adobo. At paborito ng ating kid kusinero na si Miggy ay chicken adobo sa gata. Naku, nakakatakam. Chef Miggy and Ryle, ihain na yan! Bakit nga ba paborito ng mga Pinoy ang adobo? Madaling ihanda, puno ng linamnam at bawat pamilya may sariling timpla. Mga kamisis, ang mga bata, paborito talaga nila ang manok. Pero kadalasan ang luto ay fried chicken,
Dahil espesyal ang aking kasama today na si Chef Miggy, iba ang ating luto today. Ang ating luto ay adobo sa... Gata. Yan! O, Miggy, ano ang tunog ng manok? Simple man ang mga sangkap, kapag nagsama-sama, panalo ang linamnam. Kaya ihanda ang 450 grams ng manok, 1/4 cup ng liquid seasoning, 1/3 cup ng toyo, 1/2 cup ng suka, 200 ml ng gata ng niyog, 2 bawang, at paminta. So, Miggy, ano ba ang kailangan natin gawin muna? Ano first? Let's add oil. Let's add garlic. Plenty of garlic. Plenty of garlic. Okay. Miggy, bakit kailangan ng sobrang maraming garlic? Para tasty. Now let's add the chicken. Okay. Chicken. O, kumakain ka ba ng adobo? Yeah. Anong part ng chicken ang gamit mo? It's chicken breast. Chicken breast. Bakit chicken breast? So para mabilis maluto. Okay. Now let's add the soy sauce. Then the liquid seasoning. O, Miggy, paano mo malalaman pag luto na ang manok? Baka hindi na red. Now let's add pepper. So we'll add pepper so para tasty and spicy. Now let's add the water. Pakuluan na lang natin 10 minutes. Okay. Now let's add the gata. Careful sa gata. Oh, Miggy, ano yung kitchen discarte sa pagpili ng gata? Buy the one in the grocery. It will be super cheap. Para ready-made na wala ka nang pipiga. Ready Yeah. na. Pakuluan na lang natin 5 minutes until it thicken. Okay, Miggy, mukhang malapot na yan. Pwede na yan, no? Pwede niyo po ito lagyan ng gulay. Ooh. Cheers. Yum! Masarap! Asim. Super recommended ito. Syempre ikaw nagluto. Lasa mo yung gata, hindi mo na masyado lasa yung toyo eh. Hindi dapat tinatago ang mga talento ni Miggy. Dahil sobrang sarap talaga nito mga kamisis. Kaya, Ate Lai, Ate Coring, tikman nyo naman. Wow! Tikman na natin yung adobo sa gata ni Baby Bibo. Biro nyo, 9 years old pa lang, pero nakakagawa na ng ganito. Oo, 9 years old lang. Hoy, masarap ah. Pero warning, kailangan ng kanin. Hoy, bigay na sa kanila yan. Nakakatawa nga po ate ko rin kasi naisipan na lagyan ng gata. Alam mo ano yan? Sa Bicol, Ryle, staple yan. Yung I adobo know. nila, merong gata. May ex ako taga Bicol. Uy, dapat talaga naman. Na-bring up pa. O hindi ba nakaka-happy po dito sa studio, mga kamisi? Sarap ng kinakain nyo, no? Hindi ba? Uy, kanin daw. Ayaw lang nila sabihin. Sige po. Oo. So, kailan naman kaya kayo ang mapupunta dito sa amin? Halika na! Sa mga nanonood sa bahay ha, kung gusto nyo maging part ng studio audience namin, i-scan mo na ang QR code na nasa screen ngayon. Correct! Scan na! At intayin ang mensahe ng aming staff para sa kumpirmasyon. See you soon, mga kamisis! Kwentuhan bukas. Tunog taong pasabog ng isang beatboxer sa talentadong Pinay. The party began. Child adoption para sa LGBT couple. Pag-uusapan kasama ang NCCA. Saan sabi? Magpapatikim muli si Baby Chef Miggy ng pinangat na bangus sa Ihain na Yan. Ito ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Face to face, issue ay hanapin. Face to face, solusyon ay hanapin. Bango. Face to May face, extra spoon, ate. ayusin. Sa tulong ni Ate Coring. Face to face. Face to face.
face with Ate Coring.